Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, alam kong interesado ang lahat dito kung ano ba nangyari kay CLR at Omar Baliw. Bakit sila biglang naging kalaban ni Kibuloy? Actually clear lang natin na this is not a political topic, okay? I-clear lang natin yun kasi nga this is more of a copyright issue or a legal issue na dapat talaga may karapatan naman magreklamo si Omar Baliw kung sa tingin nila ay kinuha or ninakaw according to him. Dito sabi niya dito sa kanyang original post na papabasa ko sa inyo para lang clear. Ito. Sabi niya dito sa kanyang post na di pa nakaupo, nagnakaw na agad. Wala kaming kinalaman dito. Pwede ba to pa barangay? Pwede idol. Pwede mo pang i-demanda yan. Pero pag-uusapan natin to dahan-dahan. Okay, so simulan muna natin ano ba yung copyright na yan. Okay, kasi yung copyright na yan, under yan sa malaking umbrella of intellectual property. Intellectual property is something that you created out of your ideas or your, kunyari gumawa ka ng merch or your handiwork. Siguro, mas magandang term yon. Okay, yung copyright, ang coverage niyan ay music, art, videos, etong video ko na to. Kaya miski kumuha kayo ng konting clip sa akin, kung gusto ko kayong i-copy strike sa kahit anong platform, na kahit konti lang, yun lang yung in-upload nyo, hindi nyo tin-transform into commentary, pwede yun. Actually, miski nga yung ibang commentary na mas lama na parang hindi talaga siya commentary, parang kunyari, inunahan mo ng upload yung isang tao, pwede mo pa rin ireklamo yun. Totoo lang. Very complicated ang copyright eh. Pero ang bottom line dito, kung hihiram ka ng isang piyesa sa isang tao, dapat magpaalam. Very basic, di ba? Pero ngayon, para lang meron kayong context, papunta na tayo sa issue eh. So, etong rally kasi ni Kibuloy, alam naman natin na sa Pasig nakakulong si Kibuloy, di ba? So, siguro, as part of solidarity na malapit sa kanya yung flock niya or yung followers niya, nag-proclamation rally sila dito sa Inares Sports Arena, Pasig City. Malapit lang sa amin yan eh. And malapit lang din yan kay Kibuloy. I don't know, siguro mas okay yung logistics dyan kasi nga mas malapit sa kanya. I don't know. But the point here is this. Nagkaroon sila ng proclamation rally at dumating doon yung mga supporters ni Kibuloy, of course. Tapos dumating din doon yung kada kasi pinayagan kasi ng korte si Kibuloy na magkaroon ng pre-recorded message para sa kanyang kampanya. So etong pre-recorded message na to, after isang litanya niya, may magpa-perform, okay? Yung mga performance kasi nila, sa tingin ko, parang pinattern nila dun sa mga sikat na kanta. Yung iba hindi ko alam kung original nila eh. Pero nung pinakinggan ko, etong CLR and Omar Baliw, KNB, parang parehas. Particularly, eto portion na to. Parinig ko. Simuti na nalalabi, positive walang palagi. Salamat, Wishbas. Kailangan ko ng kapirahan. Huwag niyo akong i-copy claim. Kasi, bago ka i-copy strike, pwede kang i-copy claim ng YouTube. Ibig sabihin, papagamit namin sa iyo yung clip namin or yung video namin, pero sa amin yung monetization. Sa amin yung credits. Okay? Sa iyo lang yung platform na pinag-uploadan. Okay? So, maliwanag tayo dito. Pakinggan naman natin ng konti yung kay Kibuloy. Lagi na pagumbaba, hindi na mahalagi. Nuhot awis ang inuhot para sa simuti na nalalabi. Positive walang palagi. So, narinig nyo naman, di ba? As musikero, mga kamats, mga kaibigan, malaking bagay to para doon sa artist. Di ba? Siyempre, gawa nila yan eh. Tapos bigla na lang maririnig nila sa rally. Okay? Ngayon, in fairness naman kay Kibuloy, hindi ko alam nyo naman, kritiko ako ng mga Duterte. At yung mga yan, araw-araw kong binabanatan yan. In fairness lang, just for the sake of fair commentary, pwede kasi siyang kumuha ng mga kakanta. Tapos, hindi alam mismo nung pamunuan ni Kibuloy na ito yung ilalabas nila.
Pero sabi ko nga sa inyo, may liability pa rin yan. Bakit? Kasi doon nag-perform sila doon sa proclamation rally ni Quiboloy. Ha? 'Di ba? Pero just for the sake of fairness and equality lang ha. So ngayon, si Omar B, syempre nagalit siya, malamang trabaho niya yan eh. Tapos makikita niya nasa proclamation rally. Hindi nga kasi nagpaalam, yun. So, ito ang sinabi ni Omar B, di pa nakakaupo. Ayan na, sinabi niya yan na nagnakaw na agad. Wala kaming kinalaman dito. Pwede ba itong ipabarangay? Wait. Ngayon, they need to talk to a copyright, to a lawyer who is very good at copyrighted material. Kasi it seems to me, in my opinion, hindi ito isang parody. Okay? Hindi siya yung parang kila Weird Al, 'di ba? Kung nakikinig kayo ng Weird Al Yankovic, yung miski si Weird Al nagpapaalam siya dun sa label na paparody niya eh. Ano to eh, campaign jingle to eh, or campaign material paraphernalia to technically, eh, 'di ba? So, syempre yung mga kapwa niya artist, sinusugan siya. Ako hindi naman ako artist, pero nakikinig ako ng Omar Baliw, 'di ba? At saka so, meron ako mga jacket ng High Minds diyan, low-key nga lang. Diba? Shoutouts kay Kuya Omar. So ngayon, Miski Inquirer, talagang thumbs up. Kasi nga, sila din kinover nila to eh. Pero basahin niyo yung bandang baba dito. Both the Intellectual Property Office of the Philippines and the Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers reminded political aspirants to secure licenses from artists before using their songs in the election campaign. Kasi nga, kailangan mong magpaalam din sa owner. Hindi naman mahirap siguro yun kung million-million yung gagastusin mo sa tawag dito sa campaign, di hiramin mo, imbis hiramin mo, ipagpaalam mo na lang, di ba? Ngayon, syempre, shinerto ni Kuya Omar. Ang sabi niyang ganon ay ito. Uulitin ko, wala kaming kinalaman dyan. Ito ang tindi nito. Ninakaw ang music at ginamit ng walang pahintulot. Matindi yan, idol. Pero ako, supportado ko yung stand ni Omar Baliw dito. I do believe na dapat nagpaalam si Quiboloy kung gagamitin nila itong music na to sa kanilang proclamation rally, di ba? Good morning, Buraot na Kadire. Si Delo. Sabi ni Young X, kala ko Origion Kuya Scuba. Losot na niyan, Noy. Medyo, kung ako kay Kuya Omar, kasi kung gagamitin nila yon, dapat mag-pay na lang sila ng royalty na tinatawag. So, hindi ko alam yung mismong technical details doon, pero sana doon na lang idaan. Kung ginamit namin, ito yung di ba? Ganun lang. Para wala nang demandahan tungkol dito kasi magtatagal pa yan. Pero pagka actually ang copyright infringement case dito sa Pilipinas, hindi yun, criminal case yun. May kulong diyan, pare. Ayos. Siyempre, ayan, yes boy. Awit yun, Noy, di ba? So, Quibo Abnoy. Well, ano yun nakakatawa? Corruption ay isang tabi. Ayun ako, ayokong sabihin yan, tol. Ayokong sabihin yan, basahin nyo na lang. Kasuhan mo na, no? Yun nga, kung ako si Omar Baliw dyan. Pero ang best yata dito is to just meet in the middle at settle on an amount na okay sa parehong panig. Bakit? Bakit yun yung nasabi ko? Kasi if it goes to court, syempre si Quiboloy, meron na agad mga lawyers yan na lalaban sa kanya on his retainer, di ba? So mabilis silang makapag-come up ng depensa diyan. Pero kapag naman nag-settle na lang sa salapi, tapos na. Ganoon naman talaga yun eh. Pero ang hindi lang maganda kasi, mga kamatis, mga kaibigan, baka kasi very apolitical yung stand ni Omar B. What does that mean? Siyempre ako puta bias talaga ako. Nung 2022 pa, pagdating sa politika, bias ako. Si Omar B kasi, at saka si CLR, pansin ko sa kanila, about sa rap yung content nila.
ayaw nilang ma-associate dito. Pag tumanggap sila ng bayad para gamitin yung song nila, baka sabihin ini-endorso nila si Kibuloy, which is not the case. Kasi grabe yung wording niya dito eh. Ninakaw eh. Pero ako sinasabi ko lang yung practicality. Pero eto na yung moral side nito eh. Ako bias ako man. Like super bias ako pagdating sa politika, obviously. Pero sila kasi apolitical sila. So, doon nagtatalo yun eh. Saan dadalhin to ni Kuya Omar eh. Kung hanggang dito na lang, gets ko yan. Magpatawad na lang, wag na lang gamitin ulit. Pero ako, sa tingin ko, he needs to be compensated. Yun yung aking stand dito. Ay nako, sa lahat naman talaga nakukunan. Alam mo yun, si Omar B pa talaga. Hindi kasi very in my opinion, very uplifting yung kanta pag pinakinggan nyo ng buo. Pakinggan nyo pagkatapos nito, tanggal umay. Anyway mga kamats, mga kaibigan, sana naintindihan nyo yung case na to. Gaya mga loves.